Taurus, tara, cleanse natin yung energy, space, mind, body, and soul. Yan, lalo na kung meron kayong nararamdaman na sakit-sakit sa inyong katawan, nire-release na po natin yan. So, kung hindi ako active dito sa ating YouTube channel, nandun lang po ako sa ating Facebook page. Nandyan yung link sa comment section. At nandyan din sa description box. Okay. Kung bago lamang po kayo dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi po kayong updated every time na meron tayong uploads. Tingnan natin ano yung mensahe para sa iyo, Taurus. Ang reading po natin na ito ay para lamang sa mga may malalawak na kaisipan. Kaya po kung di kayo makaresonate, you can try to watch your other signs, Moon, Rising, and Venus. Oh, 911. Same kayo ng energy ni Aries. Ayan, Taurus. So, some of you, pwedeng may ka-deal kayo na Aries sign. So, may mga bagay po dito, na hindi talaga kayo makakaiwas. Hindi ninyo maiiwasan. Kaya kung may mga problems po kayo, harapin nyo na po. Kesa naman magtagal pa yan. Diba, may mga problema kasi kayo na parang pinapatagal nyo pa yung misery ninyo towards that situation. Yes, nagagawa nyo po yun sometimes, Taurus. Akala ninyo mas makakabuti pag iniwasan nyo yung problema, pero ayan, kapag hinarap nyo pala, sinulusyonan ninyo, ay tapos na, makakahinga na kayo ng maluwag. So, gawin nyo na po yan, no? And ayun nga po, sa September, may mga malaking pagbabago sa life ninyo. Pwedeng mga, mga good things, yan po. Or pwede rin, kung ano yung mga iniiwasan ninyo, magre-resurface by September. And yun, kung mangyayari man yun sa September, harapin nyo na po talaga, solusyonan nyo na. Huwag nyo nang paabutin up to next year. Meron tayo ditong improving health. Yan po, so pwedeng meron dito, tumatanda na kasi, diba? Nagde-deteriorate na ba yung health ninyo? Ano ba yung diet na kailangan ninyo? Na kailangan ng katawan po ninyo. So, some of you, pwedeng yun yung sinesearch ninyo. Pero, meron dito nagda-diet, tas pahinto-hinto. So, wag ganon, kasi mas lalong lumalala yung sitwasyon ninyo. Yan po, improving health. So, kayo to, pwedeng, talagang, by September ba, magda-diet na talaga kayo? By September ba, magiging active kayo? Mag-exercise na kayo? Yung wala na talagang palya, yung tipong ganyan. So, the decision is yours pa rin talaga. Pero yun nga, may mga bagay dito na hindi mo maiiwasan. Ayan, lalo na kung hindi mo hinaharap. Yan, paulit-ulit siya. Magiging cycle lang po yan. Katulad yan, kung sabihin natin, bumibigat yung timbang mo. Some of you, di nyo talaga ina-address ano ba yung root niyan. So, baka meron kayong, yung sa thyroid, ganun, di ba? May mga sakit na ganyan, or baka may PCOS yung iba sa inyo. Yung mga ganyan. So, hindi nyo alam yung root. Diba? Kaya nga kung nagda-diet kayo rito, hindi pala yun pasok sa inyo, tapos bigla nyong ihihinto. So, mas nagde-deteriorate yung health ninyo. Mas lumalala yung lagay ninyo. Diba? Kaya po, ayan. I-address nyo kung ano man yung mga kailangan nyong i-address sa inyong health, sa inyong, sa inyong katawan. Pero yung improving health naman kasi natin na to, is hindi lang naman yan, physical health. Pwedeng emotional health, physical health, emotional health, psychological health po ninyo. Kaya ayusin nyo talaga. Sabi ko nga, pwedeng haharapin nyo to ngayong September. Sa kaperahan mo naman, kamusta? Shuffle muna natin ang ating cards. We have 5 of Cups in terms of money. Yun. May mga pagsisisi kayo dito in terms of your
finances. Pwedeng ito nagbibigay ng health sa inyo. Ay, ng health. Ng stress pala. Kaya yung health ninyo affected. We have judgment. Meron ba dito, it's either kayo yung nagkaso or kayo yung kinasuhan. May energy na ganyan. Meron ding naloko dito sa pag-alis. Parang kunwari, replacement fee, naloko kayo ng agency, yung ganyan. So, nalulungkot kayo dito kasi yung pera talaga na pinaghirapan ninyo, Taurus, napunta sa wala. Ganun yung nafe-feel mo. Nalulungkot kayo dito dun sa pera. No? Pwede rin naman yung iba po sa inyo, hindi to yung naloko kayo ng agency. Hindi kayo naloko ng ibang tao. Pwedeng family members nyo yung naloko sa inyo. May ganyang energy po. Kaya nagsisisi kayo kasi, di ba, pinagkatiwalaan mo sila tapos niloko ka lang. Siguro talagang naging sobrang bait mo sa kanila, Taurus. Sagittarius ba yung sinabi ko? So, para sa iyo to, Taurus, no, yung reading natin na to. Ang huli ko kasing binasahan si Sagittarius, kaya siguro, ayun, nasabi ko ang kanyang sign. Okay, Taurus, tignan natin. Makakabawi ka pa ba rito? This year. Makakabawi ka this year. Basta, ayan, maging mahigpit ka pagdating sa kaperahan mo at unahin mo daw yung sarili mo. So, kung may mga lumalapit man sa'yo rito, may mga nanghihingi man ng tulong sa'yo, pwede naman na hindi ka tumanggi. Pero, hindi sila yung magsasabi na ito yung gusto nilang hingin sa'yo, ito yung gusto nilang hiramin. Ganitong halaga. Hindi, ikaw na yung masusunod. Kung ano lang talaga yung bukal sa puso mo, ayun lang yung ipahiram mo. Yun lang yung ibigay mo. Yun yung sinasabi sa'yo rito. Tapos, ayun din, need mo talagang mag-focus sa sa sarili mo, sa energy mo. Ayan, Page of Wands. Para makabawi ka talaga dito sa kaperahan na nawala sa'yo or inagaw sa'yo. Check natin sa career mo naman. Sa trabaho, tignan po natin, no? Queen of Wands. Dito sa trabaho, ginagalang ka. Actually, maraming ang nagkakagusto sa'yo dito sa work. Doesn't matter kung ano yung gender mo. Knight of Cups. Ten of Wands. Marami din dito. Meron akong nakikita dalawang matataas na tao nag-uusap Tapos, parang pinag-aagawan kanila, ganyan. Nakikita kasi nila kung gaano ka-hardworking. Basta sa trabaho, ang nakikita ko dito, pwedeng yung boss mo, meron siyang kapatid. Tapos, parang gamit, ina-arbor ka niya sa kanya. Yung tipong gano'n. Basta gusto ka nito, no? Pwedeng gusto ka niya, hindi dahil emotionally or no, hindi gano'n, romantically hindi. Kung hindi po dahil sa pagtatrabaho mo. Yan, parang nag-aagawan sila or gusto kanyang agawin para, yun, mapunta ka sa kanya. At, maserbisyuhan mo siya. Ganun yung nakikita ko dito. Sige, tignan natin. Kung magre-request ka ng salary increase for some of you, mapagbibigyan ka ba? We have the Hermit. Pag-isipan mo daw muna, no? Yan. Kasi pag-iisipan din talaga nung boss mo kung bibigyan ka ba niya ng salary increase. King of Cups. So, tingnan mo, may dalawang tao talaga dito. No? Sabi ko, pinag-agawan ka. So, kung kaya mong kausapin yung dalawang tao na yan, offeran mo sila. Ganito ka mo yung gusto mo. Ikaw pa nasunod, no? Pero, yan nga. Pwede naman yung kasi yung pinapakitang energy dito. So, tignan mo, di ba? Sino ba yung kakagat sa kanila doon? Sa presyo na binigay mo. Tingnan natin. Basta meron dyan, pinag-aagawan ka. Gustong-gusto kang makuha para dito sa trabaho. Sa business naman, kung may business ka, tignan natin. Three of Swords. Medyo may problem kayo sa, dito sa negosyo. Knight of Wands. Patay ng isa pa. Wheel of Fortune. Okay, so may mga disappointments kasi kayo dito. Sobrang naging mabait po ninyo. Pwedeng sa client yan, sa staff, or even sa supplier ninyo. May mga mali nang ginagawa, may mga mali nang binibigay sa inyo. Sige pa rin kayo. Malaki yung tiwala ninyo.
No, pero alam mo, kung ano man tong disappointments mo na to, hindi ka sumuko, naging mabait ka talaga, no? I mean, mas inintindi mo sila. Kung ano ba yung nangyayari. Nakikita naman dito na, mas magiging blessed ka pa. Magbabalik sila eh. Oo, or pwedeng kung hindi man sila yung magbalik ng kabaitan mo, ng kindness and basta may makaka-appreciate sa'yo dito. Parang some of you, dun pa lang, may naka-appreciate sa inyo, Taurus. Sobrang saya nyo na pagdating dito sa inyong business. Wheel of Fortune. Yan po, unlad po yung business niyo, magiging successful talaga kayo dyan. So, keep doing what you are doing. No? Keep doing what you love. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Tapos, yun nga, 'di ba, dahil mabait ka, pagdating dito sa negosyo mo, ayun lang, medyo maging ka lang muna, maging strict ka lang muna kasi meron din talagang umaabuso sa'yo rito. And yung mga umaabuso sa'yo na to, hindi sila yung magbabalik ng kindness, ng appreciation, ibang tao. Oo. Kaya magkaroon ka din ng limit dito sa mga tao na to, ha. Hindi porket mabait ka, aabusuhin ka na talaga nila or magpapaabuso ka na. Yes, kindness is free. Pero kung alam mo naman na inaabuso ka, ay maghigpit ka. Know your boundaries. Sa love life naman, tignan natin. Kamusta naman ang love life ni Taurus? Kamusta po ang love life ni Taurus? Family. So, yan. Starting a family, making a home, feeling safe, security. May nagpapagawa ba ng bahay dito? Yan, pwedeng matapos na yan. Pwedeng sa September siya matapos. Meron din, pwedeng magpapakasal by September. Ang dami niyong plano, Taurus. Tignan natin. Love life po. Pwedeng ayaw na kayong pakawala ng person mo. Ayaw ka na, strength. Maganda naman po ang pinapakita rito in terms of your love life. Yung iba sa inyo, wala naman kayong problema. Nagkakaintindihan po talaga kayo ng person mo. Maganda yung, sabi natin, pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak. Parehas talaga kayo ng way ba, ganun. Or kung may hindi man kayo pagkakaunawaan, pinag-uusapan po ninyo. Oo, sinusolusyonan yung mga problema. At saka ito, parang sinasabi or baka sinabi na to sa'yo ng asawa mo, ng karelasyon mo na magkakampi tayo. Yan, hindi tayo magkaaway, hindi tayo magkalaban dito. Tayong dalawa yung magkakampi. Kaya mag-open up ka sa akin kung ano man yung mga dapat mong i-open up. Dapat mong mga sabihin, ano ba yung mga gusto mong sabihin, sabihin mo lang. Check natin. Dapat pagtuunan ng pansin, yung goals mo po. Tsaka yun nga, yung iba sa inyo yung health ninyo. Kasi nga, 'di ba, kapag affected yung health natin, hindi talaga tayo makakakilos. 'Di ba? Paano mo pa magagawa yung ibang mga goals? Kung nanghihina ka na. Yes, pwedeng may pera ka, pero wala ka ng lakas. Kaya po, yun talaga. Simulan nyo na ngayon, huwag nyo nang hintayin yung September kung ano man yung mga gagawin niyo towards your health. Mental health, physical health, and even emotional health. So, tignan natin. Three of Pentacles. Iwasan mo munang makipag-coordinate or hindi coordinate Kung sa business ito, 'di ba, meron nga kayong problem. So pwedeng ayan, 'di ba? Ito yung Three of Swords na yan, tas Three of Pentacles. Kasi may mga disappointments ka talaga. Huwag ka masyadong magtiwala. Ito yung dapat mong iwasan. Maging masyadong mapagtiwala dun sa mga, sabihin natin, mga business-minded din na tao. Kasi pwedeng ninenegosyo ka na ng mga taong 'to eh. Oo, pwedeng sila lang yung kumikita, yung tipong ganyan. At kung may nagpapagawa man po dito ng bahay, huwag kayo masyadong kung hindi kayo yung mismong magpapagawa, hindi kayo yung mismong nandoon, hindi nyo mababantayan, pag-isipan daw ninyo kung itutuloy pa ba, baka kasi marami ng pinalitan, maraming palpak, yung tipong ganon. So mas maganda po na present kayo, nagbabantay talaga kayo dun. Oo, kung kayo ay may pinapagawa.
Kasi pwedeng paulit-ulit siyang mangyari. So, iwasan po ninyo. Ayun, iwasan nyo din mag-hire ng kamag-anak kung kayo ay nagpapagawa ng bahay. Kasi bali lang yan ang bali. Ayan po, iwasan ninyo. Ayun, basta may negosyo kayo, meron kayong pinapagawa, iwasan po ninyo na magtiwala. Ayan, or kumuha nga ng kamag-anak. So, ang lucky color nyo po is red at ang lucky numbers nyo ay 911. Maraming salamat, Taurus. Mag-iingat ka and more blessings to come.